Priority ni Secretary Duque. Kaya ang tiwala ni Pangulong Duterte sa kanya noon pa man, kaya kinuha niya muli si Secretary Duque. Huwag kayong maniwala sa mga paninira dyan sa kanya. Anyway, pangalawa po si Secretary Emmanuel Leyco ng DSWD. Nandito po siya, may dala pong tulong ang ating national government para po sa inyo. Department of Health Undersecretary Lilibet David. Ma'am, dito. Undersecretary Valle ng DOH. Ma'am. Sir. Taga Davao rin. NHA National Capital Region Area Management Office Group Manager Engineer Victor Balba. Sir, salamat sir. Sir, pakitulong naman po kung anong mga concern nila, paano makatulong yung NHA po. Kung paano natin tinulungan mga sundalo at saka kapulisan, baka pwede naman pong pakinggan rin natin kung ano pong pwede natin may tulong sa kanila. National Housing Authority sa Smoky Mountain naman ito. OIC, Miss Luz Evangelista. Ma'am, salamat mama. Ma'am, pwede kayo maiwan dito mamaya, baka may mga tanong po sila. Papakinggan po ng mga ating General Manager. And of course, yung ating masipag na congressman na si kaibigan ko ito, kumpare ko, si Congressman Yul Nieto. Artista rin. Kasamahan niya, ito naman, hindi tatakbo ito, pero adopted father of Davao City, si Ipe. Multi-awarded actor po ito. Kaya naging adopted father ng Davao dahil meron po siyang 3 anak sa Davao. Ninong po ako, kung kumpare ko si Yul, kumpare ko rin ito, 3 yung anak niya, may magiging 4 pa. So, nung Pasko, hindi mo siya nakadalo ng Davao. Hindi, totoo yan. Sa kabalik niya sa Davao, pipilitin niya gawing pelikula yung buhay ni Pangulong Duterte. Nung mayor pa siya, ayaw ni mayor. Sabi niya, Ipe, magkumpare na lang tayo, balik ka dito, akong bahala. Huwag mo na ako pilitin gawing pelikula ng buhay ko dahil kinikilabutan ako pag gano'n. So, naging paulit-ulit yung pagbalik niya ng Davao. Meron naging girlfriend. Nung Pasko, hindi nakabalik doon, nilapitan ako ng mga anak niya. Sabi niya, Ninong, miss na miss ko na si Papa. So, ako yung gumanap na godfather o ninong ng kanyang mga anak. So, inaalagaan ko naman, alang-alang sa kanya. Patayan mo mamaya sa totoo yan. National TV yan. Maraming salamat kay Chairman Limuel Labanyego. Chairman, pero kung bahala sa mga tao rito, alam kong hindi niyo po sila pinapabayaan po dito. And of course, sila Jonathan, mga kaibigan natin na nagdala ng ibang tulong nandito. Nagdala siya ng sabon. Salamat po. May dala pong from LGU, no? Alam niyo naman po anong naibigay nila. Sa national government naman po, bago ko makalimutan, kaya po ako nandito kasi kakarating lang po ni Pangulong Duterte. Kagabi, madaling araw kami, live yun. Nakita niyo naman po sa FB or sa TV. So, lumipad po ako ngayon dito to represent our President na pinapaabot niya ang... Nalulungkot po siya. Mayor pa po siya noon, umiikot rin kami sa mga nasunugan. Nalulungkot siya tuwing merong nasusunugan. Pero ang importante, walang nasaktan, walang nasaktan, o walang ng buhay. Yun po ang importante sa kanya. Pero hindi maiwasan, that's disaster yan, fire. So, ganito na lang po. Magtulungan na lang po tayo paano tayo makaahon kung ano po yung mga nawala sa inyo. Nandito po ang national government. For the meantime, ang maitutulong po ng DSWD, meron po silang dalang food packs. Ang laman po nito, mga rice, corned beef, sardines, mats and blankets. And DOH rin po, meron rin silang mga hygiene packs, no? Kompleto rin po ito. And kami rin po sa OSAP o sa OP, meron kaming konting dala na grocery. Yung iba naiwan pa kasi dinala ko pa galing sa Davao, doon ko po pina-package.
tulong-tulong po ng mga kaibigan namin, kaya po nabuo itong package na ito. At meron pa pong konting tulong lang po sa inyo. Maliit na tulong lang po, para lang po ano ba itong sa Tagalog? Luwas. Makaraos. Pasensya na kayo, gaya ng sabi ni Mayor Duterte, kayo naman mag-aral ng Bisaya kasi nahirapan kaming mag-Tagalog. Pero ako naman nag-aral ako sa Maynila for 10 years, so kabisado ko na rin mag-Tagalog. Pero araw-araw nakakausap ko puro mga Bisaya, kaya medyo baluktot yung Tagalog ko. Pero kayang-kaya ko magsalita ng Tagalog kasi 10 years po akong nag-aral sa Maynila. Anyway, saan yung sulong banda? Gusto kong puntahan eh. Gusto kong ikot. Pwede bang maikot? Pwede. Mamaya sir, ikutin natin, no? Pero bago po yan, nung dumating ako kaninang 5 o'clock na umaga sa Davao, nag-impake po kagad ako. Medyo fully book yung aeroplano. Sabi ko, marami po akong mga damit na hindi ko naman po nagagamit. Yung iba, sobra-sobra naman po yung biyaya na binigay ng Panginoon sa amin. Sabi ko, imbis na itago ko to, sabi ko, idalahin ko na lang po sa inyo. Kasi sa isang linggo naman, 7 araw lang naman tayo magpapalit ng damit. Pero karamihan po nito, medyo panlalaki. No? Sino po yung talagang naubos yung gamit po? As in, hindi wala kayong nadala, walang naiwan. As in lahat. Chairman, kasi naman, ilatag ko na lang kay chairman dito, pero siya na lang pong bahala kung paano magkasya. Size 34 po yung waistline ko noon, ngayon 32 na lang dahil wala po kami sa oras kumain. Minsan ni Pangulo, sobrang busy. Minsan alas 3 na kami kumakain. Paki-open. Damit po yan, hindi yan pera. Paki-open lang. Pati ito, paki-open lang. Iba dyan, last week ko lang po nagamit. So, sayang po na hindi ko naman lahat magagamit. Ito, mga sapatos po. Maraming... Anong size ng paa nyo? May pambabae po. Yun ang ano dyan, maliit. Ayan. Size 7. Sino mahilig sa basketball? May isa pang karton, may uniform. May uniform ako pang basket. Saan yung isa pa? Akin na. Yung isang karton pa. Ito, hindi pa na gagamit pang basketball, ha? Chairman, alam ko mahirapan ka. Ano mo na lang. I-raffle mo. Yung pang lalaki, ganito. Ito naman po, pang babae po. Hindi, babalik din nila ganyan mamaya. So, iwan ko na lang po kay chairman to. Pati yung maleta. Pati yung maleta. Kasala. Green. Meron pa, yung uniform niya pang basketball. Sa mga mahilig sa basketball, may uniform rin doon. Mga ginagamit ko noon sa pang basketball po. Chairman, ikaw na mong bahala. Ito, ha. Mga lalaki, hindi ko nakikita yung mga lalaki dyan sa likod. Punta kayo dito. Sino yung nasunugan? Sino nasunugan ng relo? Dami naman. Hindi. Babae muna, babae ito. Ito. Dami anak. Sino may gusto ng rubber band? Wala. Wala may gusto. Ikunin ko muna yung yung uniform. Pakilagot na. Ito naman po, sa mga lalaki po, sinong nasunugan talaga lahat-lahat? Lalaki. Yung ano lang honest lang yung totoo lang. Totoo? Hindi, huwag kayo mag-alala, yung mga sapatos nandito. Sino yung size 8 sapatos? Size 8. Size 8.
Lahat size 8. Ikaw, pa basketball bibigay ko sa'yo maya. Sino yung size 8 sa inyo? Size 8 ka. Ha? Malaki pa mo eh. Ito to. Saan? Size 8? Halika, tingin. May sapatos ka. Wala ka sapatos, meron. Ito. Ano? Last. Wala ka. Size 8 ka, hindi. Ha? Size 8. Ay, size 8 yan. Tingin nga sapat. Patingin. Hindi, patingin. Ito, pwede. Hindi. Halika. Size 8 ka, hindi. Hindi ko alam eh kung saan. Laki pa mo. Mahaba. Hindi, malaki. Hindi. Halika dito. Sigelas niya. Akin na yung dali mo yung chinelas mo. Alam ko mag-aagaw kayo nito. Ito, gusto mo itong suot ko? Ha? O, palit tayo. Basta ka siya. Chinelas mo na ako, ha? Ang swerte mo naman. Sige. So, Sakto. tara, Chairman, ikot na tayo. Chinelas mo na muna ako. Okay na ako, may sapatos ako na sa bahay ko. Salamat. Hindi na ako magtatagal. Si Chairman na pong bahala sa pag-distribute ng konting tulong po namin sa inyo. Kung ano po pong pwede namin may tulong sa inyo, bukas po ang tanggapan ng Malacanang. Kapitbahay lang naman tayo, di ba? Sa gate 4 po yung opisina namin. Bago ko makalimutan sa representative ng PGH natin dito. Yung Kayo. Representative ng PGA. representative na... Ay, ito. Ito si Patrick, nandito. Ito yung sa PMS, opisina namin. Hanapin nyo to sa PGH. Kung may sakit po sa inyo, kailangan nyo magpa-check up, o ganito, CT scan, o gamot. Reseta, kailangan nyo. Siya po ang lapitan ninyo. Libre po yun ha, sa PGH. Malapit lang yung PGH dito, di ba? 15 minutes away lang po. Baka sa hindi pa po nakakalam, meron po kaming opisina sa PGH. Anytime po, lapitan nyo lang si Patrick sa mga pangangailangan nyo sa mga gamot o sa hospitalization. Meron na lang pabelya, sabi ni Secretary Duque. Ito pinagmalaki. San Lazaro din. Ito naman naka-assign sa PGH. Sige po. Magsasalita muna si Congressman Yul Serbo, no? Palakpakan natin. Puro to mga artista. Si Lipe at si Yul. Pero ito, mabait na artista to. Salamat po, Sek. Magandang hapon sa inyong lahat. Sek po, maraming salamat sa pagbisita nyo dito sa barangay natin, dito sa 3rd District, kay Yusek, Laiko, kay Sek Duque, at kay Philip, kay Joe. Pinasaya nyo po yung barangay namin dito. Alam naman natin yung kultura natin mga Pilipino, miski masunugan na, nakangiti pa rin. Pero dito po, pinangiti nyo pa po ng todong-todo. At maraming salamat sa support ng ibinigay. At napakalaking tulong po sa pagsisimula sa bagong buhay po nila. Basta wag kayo susuko, kaya natin yan, makakaraos tayo. Sa tulong ng ating Presidente Duterte at si Secco. Maraming salamat po. Ma'am, sir, ikot muna kami ha. Puntahan muna namin yung lugar ninyo. Maraming salamat at basta ulitin ko po, bukas po yung tanggapan ni Pangulong Duterte sa inyo sa Malacanang. Maraming salamat po. Magandang hapon po.